Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Ano na ba ang nangyayari sa ating Vice Presidente? Ang ginagawa po niya ay self-destruction. Napanood niyo naman siguro yung kanyang mga campaign rallies kung saan imbis na maglabas sila ng plataforma nila, imbis na maglabas sila ng mga solusyon dahil ang dami-dami nilang nakikitang mali. Well, actually, lahat mali. Wala na silang nakitang tama sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Batikos siya ng batikos, wala naman siyang mailabas na konkretong solusyon para masabi na mas tama sila. Sabi nga tuloy ng ating mga kababayan, natatakot na si Sara Duterte kasi malapit na daw dumating yung kanyang warrant of arrest. Ngayon kung hindi man dumating kagad yun, baka maunahan naman siya ng kanyang impeachment trial at nawiwindang na po ang ating Vice Presidente. Kung may Vice Presidente pa tayo dahil wala na po siyang ginawa ngayon kundi ang manira ng manira. Hindi niya alam ang nasisira ay sila, yung kanyang mga kandidato at lalong-lalo na siya as one of our leaders. Kasi kahit na anong mangyari, sa ngayon siya pa rin po ang Vice Presidente. Pero bago po tayo magpatuloy niyan, nagpapasalamat po ako doon sa mga nag-call out sa akin doon po sa inilabas kong Okta Research Senatorial Preference Survey. Doon po kasi sa number 24 na si Bonifacio Bosita, ang lumabas pong picture ay yung kay Ariel Querubin. Ito po si Bonifacio Bosita. My bad. So inuulit ko po, yung pong number 24 ay si Bonifacio Bosita at ito po ang kanyang picture, hindi po si Ariel Querubin. Also, doon po sa episode na yon, meron pong nag-comment sa akin. Kasi hindi po ba, kung napanood nyo yung video, ang sabi ko, mula ng umpisa ng channel na to, ako po ay pro-BBM, hindi ko po tinatago, hindi ko po dinideny. Aba, meron pong nag-message sa akin. Sabi niya, "Hoy, bayaran! Sa totoo dapat at hindi sa pera. Baka singilin ka ni Lord. Alam mo yan." Hoy! Hindi po ako bayaran. At kung mapapatunayan mo na ako ay bayaran, ibibigay ko sa iyo lahat ng sweldo ko dito sa YouTube. Kahit papano po, ako ay kumikita sa YouTube. Hindi ko po kailangan bayaran para lang ilabas ang katotohanan. Hindi po ako DDS vlogger na kailangan bayaran. Ako po ay pro-BBM vlogger na hindi kailangan bayaran dahil para sa amin, hindi kailangan bayaran ang katotohanan. Sabi pa niya, sa totoo dapat at hindi sa pera. Talaga pong sa totoo ako. Dahil wala naman po akong tinatanggap na pera mula sa administrasyon ni President Bongbong. So bahala kayo kung gusto niyong isiping bayad ako, sino bang mai-stress kundi kayo? Sabi pa niya, baka singilin ka ni Lord, alam mo yan. Alam na alam ko po yan na sinisingil ng ating Panginoon Diyos yung mga nagkakasala at ngayon ay kinakarma na. Sino po ba ang nakakulong ngayon? Si Apollo Kibuloy at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung una, pinagpipilitan na siya ang the way, the truth, and the life. Inagaw niya ang titulo ni Hesukristo at yung isa naman, tinawag ni stupido ang ating Panginoon Diyos at minura pa. So alam na alam ko po yan. At alam po yan ng karamihan sa ating mga Pinoy kung sino ngayon ang nagbabayad ng utang nila sa ating Panginoon Diyos. Okay, so tuloy po tayo sa ating topic. Nakakakilabot po kasi ang galawan ngayon ni Vice President Sara Duterte. Para siyang walang mataas na katungkulan sa ating gobyerno. Doon sa isang campaign rally niya, ang binanatan niya si Joel Chua. At gusto pa niyang gawing kriminal itong si Apple Nieto nung sinabi niya na ibigay mo itong mansanas na to kay Joel Chua, isalaksak mo sa lalamunan niya hanggang siya ay mabilaukan at mamatay. O nakita niyo na kung gaano ka-criminal-minded si Sara Duterte. Para bang lahat ng kalaban gusto nilang todasin. Para bang nung pinagbantaan niya ang ating presidente. Ngayon naman, itong si Joel Chua, gusto niyang mabilaukan at mamatay. Pagkatapos naman ni Joel Chua, ito naman ang kanyang binanatan, si Representative Benny Abante. Doon sa rally, naglabas siya ng isang pagkalaki-laking picture ni Abante. At ang tanong niya doon sa mga nanonood, anong tawag sa ganitong tao
mga anak. Talagang kinuha niya yung loob, ano? Mga anak. Ang tawag daw doon, walang respeto. At kanino walang respeto? Sa inyo. Sabay turo sa audience. Kanino siya walang respeto? Sa inyo. Sa inyo siya walang respeto. Ikaw, Sara Duterte, may respeto ka ba sa amin? Bakit hindi mo maipaliwanag yung confidential funds na matagal nang hinihintay ng taong bayan sa paliwanag mo? Nasaan ang respeto mo nung gusto mong ipahukay si Apo Lakay at isaboy ang kanyang labi sa West Philippine Sea? Nasaan yung respeto mo sa ating presidente nung gusto mo siyang pugutan ng ulo at nakipag-usap ka pa sa isang tao na todasin sila, patayin, at hindi lang si President Bongbong Marcos, pati yung asawa niyang si Lisa Marcos at ang pinsan na si Martin Romualdez. So, ang dami pong naging reaksyon ng taong bayan kay Sara Duterte. Basahin ko po ang isang reaksyon. Ito po ay galing kay TPL3. Sara Duterte's smear campaign. All malice. No message. Sara's personal attacks on Manila District 6 Representative Benny Abante expose a toxic campaign style that could sink her own allies. Well, it really looks like VP Sara Duterte has taken the low road and she is happily dragging her endorsed candidates down with her. When Sara descended on Manila's 6th district for yet another Isko Moreno campaign sortie on April 27, she didn't bring policy, proposals, or hope. Sara brought a giant screen, an old photo of Representative Benny Abante, which was posted online, sticking out his tongue and all the pettiness she could muster. During the Isko rally in Punta Santa Ana, Manila, Sara weaponized the candid photo by flashing it repeatedly on a giant screen while introducing Councilor Joey Uy, Abante's rival, as the congressman. Sneering before the crowd, Sara declared, "When you stick out your tongue, what does that mean? It is disrespectful. Why do children do that? To tease. It is like the child saying, 'Be, I have everything, you have nothing. I win, you lose.'" Yep, mockery became the centerpiece of Sara's message. She confidently claimed that Abante's facial expression was proof that he had disrespected the people of Manila's 6th district. What is he telling you? "Be, I fooled you. I have something, you have nothing." This is a petty, juvenile tirade, unbecoming of a national leader, and it backfired on Sara spectacularly. In a very powerful response, Attorney Princess Abante, daughter of Congressman Benny Abante, stood before their constituents and directly rebuked Sara Duterte's toxic antics. Ito po ang sinabi ni Attorney Princess Abante. Ay hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Ayan,
Narinig po natin, sinabi ni Attorney Princess, laban pala to ng parehong attorney. Attorney Princess Abante at Attorney Sara Duterte. Sabi ni Attorney Princess, you come here to our district, you come here to our city, yet you have contributed nothing to the lives of our constituents. And in a sharp jab at Isko Moreno for giving Sara a platform, Princess added, it is only right that you didn't become President of the Philippines. The crowd erupted in applause. Online, the public praised Attorney Abante's courage and composure, a stark contrast to Sara Duterte's childish performance. So while Vice President Sara Duterte, nakalagay kasi dito Vice President sige na nga, Vice President Sara Duterte relied on a photograph and childish finger-pointing, Attorney Princess Abante brought the conversation back to what mattered, respect and real service to the people. Unfortunately, Sara's penchant for mockery didn't begin with Abante. At previous Isko campaign sorties in Tondo, she openly mocked other Manila lawmakers, like Congressman Valeriano's physical appearance, suggesting his neck was so big it affected his voice. A cruel, unnecessary insult. Sara also loved a death-related joke at Manila 3rd District Representative Joel Chua, referencing Snow White and saying someone should shove an apple down his throat until he dies. That is not campaigning. That is character assassination masquerading as politics. And it is also dangerously self-defeating on Sara Duterte's part. Filipino voters are not blind like the Didishets. We are wary of politicians who substitute malice for a message. Except for the Didishets, we recognize the difference between leaders who bring ideas to the table and politicians who bring nothing but insults. Sara's seemingly obsessive fixation on personal attacks is not energizing the electorate. It is alienating the plurality of us. Because instead of uniting her allies, Sara is actually fracturing their base. Instead of inspiring trust, Sara is sowing disgust. The damage is not just to herself. It extends to every candidate who stands beside Sara, every ally who welcomes her to the stage. By embracing Sara's negativity over substance, she is effectively dragging down the very people she supposedly wants to uplift. Talk about sabotaging your own endorsed candidates. Sara Duterte's toxic campaigning is more than tasteless. It is a warning. It tells us voters exactly what kind of leader she is and plans to be as president. One who prioritizes grudges over governance, dramatic spectacles over service. In the end, no amount of tongue lashing, photo shaming, body shaming, or death jokes can mask the truth that Sara Duterte cannot compensate her political emptiness by tearing others down. Filipino voters deserve better. We deserve leaders who bring real platforms to the table, not personal vendettas. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa inaasal ni Sara Duterte? Gustong maging leader, wala namang maipresentang plataforma, wala namang maipresentang solusyon sa mga sinasabi niyang mga kakulangan ng gobyerno nito. Wala. Wala. Ito ba ang gusto niyong maging presidente? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.